Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mabibigat na mga kaso ang kinakaharap ngayon ng mga opisyal, senador at iba pang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Pagkatapos na ipinasa ng ICI or Independent Commission on Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang partial na mga individual na nakitaan ng koneksyon sa korupsyon pagkatapos nilang kinalap at ipinatawag ang iba't ibang mga witnesses na may kaugnayan din sa anomalya. Senator Chis Escudero naiyak at nagwala sa Senado dahil sa matinding sinapit. Posibleng matatanggal sa pwesto at makulong dahil sa panibagong ebidensya at matitinding testigo na lumabas ngayon. Isa na namang matinding pasabog ang hawak ngayon ng ombudsman ni si Boying Rimulya. Ito'y umano ang money trail na posibleng magdudugtong at magdidiin kay Escudero. Ito'y hinggil sa pagtanggap umano nito ng kickback mula sa flood control projects na sila din ang nag-insert sa GAA or General Appropriations Act ng 2025. Matatandaang tahasang pinangalanan si Escudero sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee ni DPWH Undersecretary na tinanggal na si Roberto Bernardo na mismo nakausap umano niya si Escudero hinggil sa kickback ng nasabing flood control project. Binanggit mismo ni Yusek Bernardo na nangyari ang kanilang pag-uusap sa lugar ng business establishment ng umano'y bagman ni Escudero na si Maynard Ngo, ang CEO ng isang phone company. Ngayon ay natuntunan ng ombudsman ang trail ng pera na ibinigay kay Escudero. Pagkatapos na nabuo ang lahat ng mga ebidensya ay agad na ipapasa umano ni Rimulya sa Sandigan Bayan ang mga ebidensya at ang Sandigan Bayan na ang magpapakaso at maglalabas ng arrest warrant sa mga nasabing opisyal at senador. Tinatayang baka sa November 25 ipapasa ang lahat ng mga dokumento sa Sandigan Bayan at baka sa unang linggo o pangalawang linggo ng buwan ng Disyembre ay meron na umanong arrest warrant na ilalabas ang Sandigan Bayan. Dagdag pa rito ay sinabi mismo ni Senate President Tito Soto na susundin niya ang rules of law. Ibig sabihin ay igagalang nila ang judicial proceedings ng kaso bilang bahagi ng legislative body. Hindi umano niya proprotektahan ang sinuman sa kanilang kasamahan kung ito ay aaristuhin dahil sa mga kaso nito. Matatandaang ilan sa mga senador noong nagdaang mga administrasyon ay merong mga arrest warrant ay hindi na aresto kaagad. Dahil tinutulan ng Senado ang pag-aresto mismo sa loob ng Senate premises bilang umano'y proteksyon sa kanilang mga kasamahan na senador na tinawag nilang Senate immunity. Subalit ngayon ay tila walang mangyayaring immunity protection sa pamunuan ng Senate President Tito Soto. So ito, kanina inanunsyo ni Ombudsman Boying Rimulya, kakasuhan na, posibleng kasuhan na si Romualdez. Si dating speaker Martin Romualdez ay pwedeng kasuhan na. At nagpapatuloy pa ang paghanda rin ng kaso para kay Chis. Pero mayroong update kanina kay Chis. Matindi to mga kabunyog. Matindi ito. Kabunyog Agustin Mondragon. May nakuha ng money trail. Yun. May nakuha ng money trail kay Chis Escudero. O yun, matindi yun. Mabigat na ebidensya, mabigat na testigo yun. May mabigat na ebidensya laban sa kanya yan. O ngayon, bakit magaan ang posibleng ikakaso ni Rimulya, Ombudsman Boying Rimulya kay Romualdez, pero mabigat kay Chis? Bakit iba? Bakit iba? Mga kabunyog, ang simpleng sagot dyan, hanggang kasi ngayon, wala pang lumilitaw na mabigat na ebidensya, walang ebidensya at testigo kay Romualdez para malink ito sa mabigat na kaso. Ang sabi ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Rimulya, ang posible lang daw na ikakaso kay Romualdez, gross inexcusable negligence. Yun lang. Magaan yun. Parang nagpabaya ka lang sa trabaho mo. Gross inexcusable negligence. Ano yan mga kabunyog ito namang si Argo. Mayroon daw mabigat na testigo kay Romualdez, si Gutesa. Palabasin nyo nga Argo. Sabihan mo na si boss mong Marcoleta. Ang problema, hindi nyo pinapalabas. Wala naman Yan ang problema.
Kaya ang sagot sa tanong, bakit magaan ang posibleng ikakaso ni Remulla kay Romualdez? Walang testigo kay Romualdez. Kung lumabas ang testigo sa kanya, halimbawa si Gutesa lumabas talaga. Pangalawa, may iba pang magko-corroborate. Ibig sabihin, yung sasabihin ni Gutesa may isa or dalawa pa na magko-corroborate. Halimbawa, yung Paul Estrada. Yung Paul Estrada, saka yung anong pangalan ng tiksay? Ano bang pangalan ng tiksay? Mga kabunyog, Mario ba 'yon? Mario Tiksay, nasaan ba yung ating mga viewers dito na laging pag nakakalimot ako. Yung si Tiksay, saka yung Paul Estrada, yun. Pag nag-appear yung dalawa na yun, o kahit isa lang doon, tapos si Gutesa mag-appear din. Mark Tiksay. Pag nag-appear si Mark Tiksay, o kaya, at saka si Paul Estrada, kasi, ang sabi nila Bryce Hernandez, mayroon silang mga dinadalang pera, mali-malita yan, dinadala nila sa bahay ni Saldico. Ang tumatanggap nun, si Mark Tiksay at saka si Paul Estrada. Binabanggit madalas yun. O ngayon, pag lumabas yung Mark Tiksay na yon at saka Paul Estrada, yun din ang magsasabi na kakuha nila ng mga malita ng pera, iniiwan nila ang ilan kay Saldico, tas ang iba dinadala kay Romualdez. Yun, mabigat yun. Kasi yun din yung testimonya ni Gutesa. Pag yung si Gutesa, hindi na ngayon nawawala, ang nawawala kasing si Gutesa Pag si Gutesa lumabas sa November 14, tapos may lumabas din yung iba pa, i-corroborate. Hindi na lang pwedeng ang kaso ni Martin Romualdez niyan, gross inexcusable negligence. Yung sinasabi kasing gross inexcusable negligence, kapabayaan daw ni Martin Romualdez kay Saldico. Bakit speaker siya, hindi niya nabantayan si Saldico sa mga ginagawa nito? Parang nalusutan siya ni Saldico. Ang ginawa nila Saldico, insertions. Talagang binaboy ang budget ng bayan, kagagawa ni Saldico. Ngayon, ano ang role ni Romualdez? Speaker ng House. Bakit hindi mo nabantayan yung budget ng bayan bilang speaker ng House? Kaya ang lalabas dito, gross inexcusable negligence. Yun ang sinasabi ni Remulla. Pero kay Chis Escudero, maraming ebidensya, maraming testigo. Maraming testigo kay Chis Escudero. Si dating DPWH Yusek Bernardo, personal niyang nakausap pa si Chis Escudero di umano. Ang update nga ngayon, sabi ni Boying Remulla, mayroong money trail. Yun, matindi yun. Mayroong money trail. Kaya, ang kaso ni Chis Escudero, talagang tumanggap siya ng kickback ayon sa mga matitibay na testigo at ebidensya. Ay lalo na't may money trail ngayon. Itong si Argo, sabi niya, si Bato may witness daw magko-corroborate. Yun na nga. Kaya nga sabi ni Ping Lacson, palabasin na ni Bato yung sinasabing magko-corroborate kay Gutesa. So dalawa lang yon. Una, dapat lumabas si Gutesa. Kaya si Marcoleta, satsat ng satsat, dakdak ng dakdak, reklamo ng reklamo, simple lang naman dapat gawin. Palabasin niya si Gutesa, i-present niya uli. Yun. Yun lang. Pangalawa, yung sinasabi ni Bato na mayroon siyang tao rin ni Saldico na magko-corroborate kay Gutesa. Yun. Yan ang dapat. Pag nandyan yan si Gutesa, yung magko-corroborate na di umano'y testigo ni Bato, yan? Hindi na pwedeng ang kaso lang ni Romualdez ay gross inexcusable negligence. Kasi mayroon na talaga siyang malinaw na pananagutan, tumanggap siya ng pera. Mayroong mga testigo. Yan yung dito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo sa mga nangyari na yan na anomalya, Senate President si Chis Escudero, Speaker ng House si Martin Romualdez. Ang nangyayari ngayon, yung sa nangyari sa dalawang ito, pareho sila natanggal.
natanggal sa pwesto si Cheese. Natanggal sa pwesto si bilang speaker si Martin Romualdez. Pero pagdating sa kaso, mabigat ang haharaping kaso ni Cheese kasi may mabigat na testigo laban sa kanya at ebidensya. Samantalang si Martin wala pa. Ang pagkakaiba kasi ni Martin, ang pagkakaiba ni Martin Romualdez, yan yung sinasabi ni Llamas nung nagtalakayan kami nung Sabado. Si Martin kasi may firewall. May firewall. Kumbaga, hindi siya yung direktang kausap. Halimbawa, yung mga kontraktor, hindi siya nakikipag-usap sa mga kontraktor. Hindi siya nakikipag-usap sa mga DPWH officials. Ang kausap niya lang siguro si Saldico. Ang problema ngayon, si Saldico wala na, hindi mahagilap. Kung si Saldico magbabaliktad, ituturo si Martin Romualdez, ayan ang pinakamabigat. Kaya lang, pag itinuro ni Saldico si Martin Romualdez, hindi na diyan maniniwala na hindi rin administrasyon ni Marcos ang nakasalang diyan. Yan yung mabigat diyan. Kaya hindi malayo. Kaya maraming nag-iisip na kaya si Saldico ngayon hindi pinapauwi sa Pilipinas kasi pag nakauwi ng Pilipinas yon, pag sinalang yan sa investigasyon ng Blue Ribbon, hindi yan paliligtasin. Baka sa bandang huli, idiin niya si Martin Romualdez. Yan yung dyan. Kaya lang hanggang sa ngayon, wala si Saldico, wala si Gutesa, walang testigo at ebidensya kay Romualdez. Sabi ni Boying Rimulya, sa ngayon, ang pwede lang nating ikaso kay Martin Romualdez, gross inexcusable negligence. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Pero si Chis Escudero, nandyan ang dating USEC ng DPWH na si Roberto Bernardo. Talagang malinaw ang pagkakatestimonya niya. Ang testimonya niya, nag-usap sila, nag-meet sila ni Chis Escudero sa court. Yung wine store ni Maynard Ngo. Malinaw 'yon. At ngayon pa may sabi pa si Boying Rimulya, mayroon silang nakuhang money trail na nagko-connect kay Chis Escudero. Lalong mabigat. Lalong mabigat. Kaya ito yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung dito. Kaya yung mga laging nagsasabi na dapat makasuhan ng mabigat din si Martin Romualdez, mag-produce kayo ng mga testigo at ebidensya nyo. Yan yung Kasi hindi naman pwedeng magkaso ang ombudsman kay Romualdez. Anong i-attach mong ebidensya? Anong i-attach mong testigo? Wala. Yun yung mabigat. Yan yung mabigat dyan. Kaya parang ang nangyari nga dito, pareho veterano sa politika itong si Martin Romualdez at saka si Chis Escudero. Pero kung titingnan nyo, masyadong si Chis Escudero, hindi nagkaroon ng firewall. Siya talaga mismo ang nakipag-usap. Stormwall pa nga daw, sabi ni Agustin Mondragon. Kumbaga, wala. Nakipag-usap ba sa mga kontraktor si Martin Romualdez? Hindi. Nakipag-usap ba si Martin Romualdez sa mga officials ng DPWH? Hindi. Wala. Sino lang ang posibleng kausap niya? Pwedeng si Saldico. Si Saldico na yung nagdiskarte ng lahat. Ang problema ngayon, wala si Saldico. Wala si Saldico. So sino ngayon? Yun na nga, mayroon sana yung nagdadala ng pera. Mali-maleta. Sino yun? Si Gutesa. Ang problema, hindi na nagpapakita. Yan yung problema dyan. Ang pangalawa, yun sanang Mark Tiksay at saka si Paul Estrada, pwede yon. Kasi tao ni Saldico yon. I-corroborate nun yung mga testimonya ni Gutesa. Ang problema, wala rin. Ang sabi ni Marcoleta, nasa Chile na daw yung sino ba yung nasa Chile? Si Paul Estrada ba? Kaya, sabi ni Maria Elena Tolentino Calma, that's why nakatakas o pinatakas agad si Saldico. Totoo yan. Totoo po yan. Di ba sinabi naman yan ni retired Associate Justice Conchita Carpio Morales? Yan. Sa tingin nyo, kung gustong pauwiin si
Saldico, madali lang yan. Kaya lang marami talaga kasing maano yan si Saldico. Pipit-pitin yan si Saldico eh. Pipit-pitin yan. Ha? Oh. Kaya lang, ano yan? Ano ito? Hanggat walang testigo at ebidensya kay Martin Romualdez, hindi naman makakasuhan yan. Ang pwedeng ikaso lang dyan, yung sinabi ni Boying Rimulya. Sabi ni Boying Rimulya, kakasuhan daw nila si Martin. Gross inexcusable negligence. Nakakatawa naman yan. Ang hinahanap ng taong bayan ngayon, mabibigat na mananagot. Ha? Ang ikakaso ni Martin ay ni Boying Rimulya, gross inexcusable negligence. Wala yan. Wala yan. Oh. Kaya ito, sa totoo lang, lalong magagalit dito ang taong bayan. Kakasuhan mo, gross inexcusable negligence. Yun na nga ang problema eh. Kahit dun sa mga officials ng DPWH, yung mga officials ng DPWH, sila Bunuan, sila yung dating Yusek Catalina Cabral, ang ikakaso, ganun din halos yan eh. Gross inexcusable negligence. Ano ba yan? Ha? Oh. Mga kabunyog, mga kababayan, hi, Eri my love, ha? Salamat sa pag-send ng donations. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, parang ang nangyari dito, naisahan si, tama bang sabihin, naisahan si Chis Escudero, si Chis Escudero sa si Saldico, sila na yung nagdiskarte ng insertions. Ganado si Chis mag-usap, parang pinabilo siya dun sa insertions eh. 'Di ba? Yun yung lumalabas eh. Tapos ang problema pa kay Chis, bilong ano na, parang ang nangyari kay Chis Escudero, veterano na sa politika. Pero dito, ayaw kong tawagin, nagkatanga, argo, parang nagpakatanga si Chis Escudero. Ay, Jing Dison Valuses, salamat sa pag-send ng stars. Ang tagal na sa politika ni Chis Escudero, pero sa pagkakataong ito, parang nagpakatanga. Bakit? Walang firewall. Siya ang nakipag-usap sa kay Yusek Bernardo. Talagang siya. Talagang direkta siyang nakipag-usap. Pangalawa, yung donor niya doon sa campaign contributions, yung donor, si Lubiano, kontraktor niya mismo. Ay, wala talaga. Pangatlo, doon sa insertions, sila ni Saldico ang wala man lang ay si Martin Romualdez hindi uma-attend doon sa yung BICAM. Hindi siya nag-member sa BICAM, hindi siya pumirma sa BICAM. Para laging may deniability si Martin Romualdez eh. Napakatindi ng firewall, stormwall nga sabi ni Agustin Mondragon. Pero si Chis Escudero, wala. Talagang anong tawag doon? In-expose ng masyado ang sarili niya. Siya ang nakipag-usap kay Yusek Bernardo. Nandun siya. Si Saldico, alam niya na yung ginagawa niya pagdating ng panahon, posibleng siya ang mapahamak. Pero alam na yan ni Saldico eh. Alam niya naman yung papel na ginagampanan niya. Kapalit nun, ang dami niya namang pera na ninakaw sa bayan. Di umano, ayon sa mga ebidensya. Kumbaga bumawi naman siya. Bumawi siya, matindi. Wala nang, hindi na moderate yung greed. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Si Martin Romualdez wala. Speaker lang talaga siya. Speaker. Hindi siya nakikialam doon sa BICAM. Hindi siya nakialam. Hindi siya nag-member, hindi siya pumirma. Pangalawa, hindi niya kausap ang mga DPWH. Parang nagpakatanga dito si Chis Escudero, mga kabunyog, mga kababayan. Ang matindi pa dito, may paper trail pa. Ito pa, may money trail. May money trail kay Chis Escudero. Yan yung mabigat. Mga kabunyog, mga kababayan. Paano na siya niyan? Anyway, yan. Natin mga kabunyog, mga kababayan.
Ngayon, maraming galit kay Martin Romualdez. Bakit maraming galit kay Martin Romualdez? Eh kasi naniniwala sila na ay yan si Martin Romualdez, malaki rin ang mas malaki ang kinita niyan. O di ba? Ganun ang paniniwala nila. Oh, at tingin nila ito talaga yung mastermind. Oh, yun ang yung mga paulit-ulit na sinasabi nila Marcoleta, nila Bato, nila Bongo, nila nila Chis Escudero. Oh, 'di ba? Sabi nila, alam namin kung sinong mastermind. Eh kaya lang ang problema, magaling yung paano mo ngayon ikakaso si Martin Romualdez? Anong testigo mo? Wala nga may matinding level of deniability. Kaya ano lang ang pwedeng ikaso? O yun, sabi ni Boying Rimulya, gross inexcusable negligence. Ang babaw no. On the statement of any resource person, because I am the only senator here, just raise your hands and I will call on you because I'd like to have a very dynamic discussion. Normally, if there are more senators, then medyo mas mahirap gawin yon. So if Senator Sherwin, who used to chair the Committee on Energy, arrives, I'll still continue with this because I do want to hear your thoughts on this, no? So, kunyari, ang position ng DOE ganito, pero very strongly, whoever, NEA or NGCP or PISAM, kami, hindi ho yan ang paniniwala namin. Just raise your hand because that's what will help me understand the issues better. Because if you don't, and some of you may choose not to, later on, when you give a contrary statement, then I will have to say, so, iba ba yung sinasabi mo doon? You know, let's not beat around the bush. Of course, let's speak with respect and courtesy, but we're allowed to disagree with each other. Okay? So those are my basic rules. You have your water. You're allowed to stand up. Sitting is the new smoking. So tumayo kayo. Magbanat-banat kayo ng konting buto. You're also free to go to the restroom. I have an order of calling you. So if hindi naman kayo ang kasunod, feel free. You don't have to ask my permission. If food is served, which I think they will serve because it's lunch, you can eat. Feel free to eat. So I'll be calling on DOE, followed by ERC, then followed by NEA and NGCP. Then after that, Transco, NPC, PISAM, PEMC, IEM, do you say EMOP? How do you say that? IEMOP? IMOP. Okay. PCC. Okay. As to whether we will finish all of this, we will try. So maybe my request would be keep your statement short. Yun nga, we have something budgetary related that came up. So I was late and then I also have to manage my time because I need to work on this this afternoon. So let's keep it short so I can try to get a feel of what everybody would like to say, and this is clearly not the only hearing we'll have, so don't worry, you will have a lot of time to expound on your positions later on. Okay, so let's get started. My understanding is it is ASEC Myra Roa who will present for DOE, and then be ready ERC. Go ahead. Good and then morning. if you have a position paper submitted, just say it because I want to make sure that my team pulls it up. As I said, most of you have submitted position papers only today. Let me recognize my colleagues, Senator Marcoleta and Senator Gatchalian. Do any of you want to make a statement? This is on EPIRA, or do we just proceed as I have called? Yeah, you're okay to proceed. Okay, so ASEC, so we have a list of resource persons. We'll ask. I've already told them to make known if you submitted a position paper so that we can be sure that our colleagues have been given a copy also so they can follow. Ulitin ko ha, for the sake of my colleagues, huwag nyo kaming basahan ng position paper. That is our assignment, to read it outside of the hearing. Just highlight the points you want to raise. Thank you. You may proceed, ASEC Roa. Thank you very much, Honorable Chair and members of this committee, and to my colleagues in government service. In the interest of time, I will just go directly to the identified gaps in the EPIRA. Section, slide 13, please. So, slide 13.
So, Madam Chair, one of the goals in the passage of the EPIRA is to provide quality, reliable, secure, and affordable electric power services. And the strategies is to 100% electrification, encourage investment in generation sector, establishment of the WESM, the unbundling of the tariffs, the structural unbundling of the electricity industry, the implementation of the universal charge and the lifeline rate, the turnover of sub-transmission assets to the qualified DUs, the opening of the qualified third party on areas that DUs cannot serve or the underserved, and consumer education. However, after 2 decades, we still identify the following gaps. As to the 100% electrification level, there is a challenge as to the absorptive capacity of the DUs to implement the various electrification projects, as well as the funding allocation from the national government. On the issue of the sub-transmission turnover to qualified DUs, there is the challenge of the non-viability for operation of the electric cooperatives. On the issue of the qualified third parties, this is supplemented with the passage of the Microgrid Systems Act, the viability of the identified areas and the lack of information in energy demand profiles, as well as the high initial investment cost, including logistics in putting up the microgrid system, as well as the community acceptance on the proposed electrification solutions. While on the lifeline rate subsidies implementation, this is being renewed, or there's still low registration of target beneficiaries, but since this is one of the SONA directives of the President, we are looking on it on how to streamline the process, as well as to conduct an aggressive dissemination to all the qualified beneficiaries for this lifeline rate. And for the universal charge, there's an increasing requirement of the universal charge, as well as the delays in the implementation of the UC graduation policy. The DOE, as part of the initiative to address this directive, proposed amendments to the EPIRA, and one is for the ERC strengthening to address the growing stakeholders in the industry sector, as well as the sectoral amendments, which follows the generation and transmission, as well distribution, as well as the supply. On the generation sector, we intend to propose the classification of the energy storage as to be recognized as and facilitate smooth introduction and transparency into the power grid, as well as the requirement of more reports or financial statements of the generation companies and other stakeholders to determine their capability in to operate and participate in the sector, as well as to encourage market operator and the system operator that need essential data for optimal dispatch and to capture the accurate scenario of the electricity market, and among others, Mr. Chair and Madam Chair. And for the transmission, also to address the delay in the completion of the transmission projects and the issue on the road right-of-way, as well as in the expropriation cases, in addition to the inconsistent and lag in the processing permits, and also the disposal of and transfer of the sub-transmission assets operated and maintained by Transco. On the distribution sector, Madam Chair, among others, is to encourage investment and endeavor to modernize their systems for better and reliable power in the areas, and the solution is a full amendment focused on delineating the components of the UC. For the ERC strengthening, Madam Chair, the ERC and the DOE are jointly reviewed the provisions, and since in the lower house we already
agreed for such proposal. So in the last submission that we did this morning, Madam Chair. So we agree, we support the proposal. We just subject to styling and some revised or proposed wordings of the provisions, Madam Chair. Okay, just a very quick question, no. On that last penultimate page where you have the sectoral amendments in the pipeline, and then you have it's a pretty long list for me. Are you saying that you are currently working on your end on amendments to the law that will address this, or you